Sa nakaraan nating episode, tinalakay natin ang mga legal na aspekto sa ilalim ng cohabitation o pakikipag-live-in sa hindi mo pa asawa. Pero ngayon, pagtutunan natin ng pansin ang isyong marami ang nakaka-relate. Ito ay ang live-in relationships with legal impediment o yung pakikipag-live-in sa taong mayroong asawa. Attorney. Marami nga nagtatanong, Fifi, kung ano nga ang mga karapatan at responsibilidad na magkarelasyon na magkasama sa iisang bubong kung saan ang isa sa kanila ay mayroong asawa. At upang malinawan natin mga ka-RSP tungkol sa usaping ito, tatalakay natin kung ano ang legal epekto nito. Okay, attorney, we wanna know, kailangan natin linawin, ano po ba ang status ng pakikisama sa taong may asawa? Ito ba ay legal o hindi? Okay. Umuulan sa labas, Fifi, pero mukhang mainit at madaming gustong manood kasi napakainit ang topic natin today. Yes. Okay, so going back to your original question, of course, sa mata ng ating batas, ang kasal, hanggat ito ay hindi napapawalang bisa ng korte, ay mananatiling valid and subsisting. In other words, it has to be respected. Okay. Attorney, kapag babae po ang kasal at nakikisama siya sa hindi niya asawa, ano pong epekto nito? So kung yung babae kasal at nakikisama siya sa isang lalaki na hindi niya asawa, may legal consequence yun. Okay. It is a crime under the law. Oh. Under the law, tinatawag itong adultery. Kung yung Yun. babae kasal, nakipag-sexual intercourse to a man who is not his husband, her husband rather, that is adultery. May imprisonment to na 2 years and 4 months hanggang 6 years. So kahit nakasal, pero alimbawa kung meron namang agreement with the husband? Agreement will not be considered by law. As long as the marriage still valid and subsisting, wala pang court order dissolving the marriage, still, it has legal effect and it has to be respected. Okay, I don't know if this question should be misogynistic, pero we asked a while ago kapag babae, paano naman kapag lalaki po ang kasal at nakisama sa hindi niya asawa? Anong epekto nito? So yung kung lalaki naman, kasal siya at nakisama siya sa babaeng hindi niya asawa, may legal consequence din to. Okay. You can be charged of concubinage. So may pagkakaiba si adultery at si concubinage. However, yung concubinage under revised penal code, mas mahirap siyang patunayan. Okay. Unlike in adultery. Kasi adultery, pag yung babae, sexual intercourse lang yung kailangan mong patunayan. Pero kung yung lalaki, may tatlo lamang na circumstances kung Okay. pwedeng maging liable yung lalaki sa concubinage. Una, binabahay mo yung kinakasama mo sa conjugal dwelling ninyo. That's Okay. one. Conjugal dwelling. Okay. Second one is you had sexual intercourse doon sa Okay. kinakasama mo under scandalous circumstances. Kailangan scandalous circumstances. Sa adultery, hindi. Hindi. Ano yun, may video lang or makita on the spot? May video, dapat scandalous siya. Okay, Hindi siya adal-dalo. dapat tinatago, Okay. scandalous circumstances. Pangatlo, of course, binabahay mo na yung kinakasama mo sa ibang bahay at you already nagsasama kayo bilang husband and wife. Okay, so kailan natin mako-consider that a certain pagsasama ay okay lang despite kung may asawa, despite kung kasal kayo? Like, meron namang pagkasunduan yung dalawa or agreement or ano ba pwede nating control dito? Someone na, alam mo yun, parang okay na sa akin, parang tanggap ko na. Mag-reach ba tayo sa adultery and concubinage kapag nag-file ako ng kaso? Pero pag di nag-file ang kaso, wala mangyayari? Well, legally, hindi talaga siya allowed. Okay. But of course, under the law, yung adultery and concubinage can only be filed by the offended party. Okay. So in other words, kung hindi naman magpa-file yung legal mong asawa, then you cannot be charged of adultery or concubinage. Ayun, ano mga reason kaya? Siguro baka dahil sa yaman ng pamilya din. Sa mga anak. Yes. Ayun, that's the factors. Pwede po ba magpamana or magbigay ng property or inheritance ang taong may asawa sa kanyang kinakasama? If not, ano pong pwedeng legal remedy for this? So in terms of property, of Okay. course, kung nagsasama kayo, yung kinakasama mo may asawa, hindi ka pwede mag-donate doon sa kinakasama mo. Okay. And in the event that there'll be a donation or disposition of your property in favor doon sa kinakasama mo na hindi mo asawa, that can be annulled or nullified by the court. Pwedeng habulin, in other words. Ayun. Kung sakaling may hindi pagkakaunawaan, halimbawa sa pera o property attorney, paano po ito inahandle ang batas? Sa mata ng batas, yung relationship ninyo with legal impediment, meaning yung isa may asawa, yung isa wala,
mahirap siyang patunayan. Dapat mong protektahan yung karapatan mo kasi pag meron kayong property that you bought or acquired during the subsistence of your Marriage, relationship, oo. you have to prove your actual contribution. Okay, as a paramour. Yes. Ayun. Dapat meron kang inambag, may binayad ka, may contribution ka in order to acquire that property. Tapos i-accounting pa ba yun at titignan kung ilan yung hati mo? Hindi naman. Yes. So, Okay. kumbaga kung ano yung napatunayan mo, na contribution mo, that will be your proportionate share in the property that you have acquired. Okay. Any cases na hinandle mo na ganito very complicated, attorney? Madaming ganyang mga kaso. Talaga? Madaming mga ganyang kaso at it is emotionally charged. Okay. Kasi syempre, it does not only involve the legalities but also a lot of emotions kasi we're talking about relationships. Okay, how do we determine the charges for that? Like for instance, emotional charges. Is it being set by the party? Okay, doon sa emotionally charged kasi syempre, yung iba ayaw naman talaga mahiwalay, yung isa naman gusto na, Okay. and all. But if you're talking about emotional abuse or psychological violence, Okay. pwede din yan. May bago tayong decision na sexual infidelity can be a cause Okay. for psychological violence. Ayun. Attorney, what if chances are nagsasama yung either babae o lalaki, kung sino man yung may paramour sa kanila, and then nagkaroon ng illegitimate child or children? Paano ang pagmana rito? Okay. Yung illegitimate child, of course, meron din siyang rights, but mas konti yung rights niya as compared to illegitimate child. To be determined by the court as well? Yes, but Ayun. usually kalahati, kung kalahati ng matatanggap nung yung illegitimate child, kalahati ng share ng legitimate child yun Ayun. in general. O, payo na lang, attorney, para sa mga ganitong mga may setup, kailangan protektado ba sila or what? Yes, of course. So ganitong mga setup, dapat protektado ka, lalong-lalo na kung with legal impediment yung kinakasama mo. So you have to document to prove your actual contribution in acquiring the property. And at the end of the day, yung pagmamahal or relationship, it requires respect. Respect sa bawat isa, but also respeto din sa legal na pananagutan mo. Ikaw, attorney, pipili ka ba ng partner na may legal impediment? Legality aside, personally, I think true love should not create chaos. It should bring Ayun. peace. So, hindi pagmamahal ang paggagawa ng away. Kung nagbibigay sa iyo ng chaos, it's not true love. It should bring peace, not chaos. Taray naman. Maraming salamat. Maganda yung sagot ko attorney. dyan, ha? Yun, oo. Attorney Roel Ilagan, maraming salamat ha sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon patungkol sa usaping ito. At para sa ating mga ka-RSP, mahalagang mag-i-inform tayo sa ating mga legal na karapatan at responsibilidad, lalo na kung pumasok sa ganitong uri ng relasyon. Klarong komunikasyon at kaalaman sa batas ang susi para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at protektahan ang ating sarili. Dahil sa dulo ng lahat, ang tanong ay dapat, legal ba